Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshies. Kamusta na po kayo? Andito ulit ako si Chari para gumawa ng another reading and this is for the sign of Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Cancer at mga bago po nating mga viewers. Tignan po natin kung ano yung mensahe na makikita natin sa pagbasa nito. You're so smart. Run away and obsess. Yung bottom niya is playing cards. Okay, Cancer, ang first nating message dito is, you're so smart. Your intellect really turns me on. You're so smart and I really enjoy our conversations. Wow. Nakikita niya talaga na matalino ka daw, Cancer. You're very wise, no? Yung masarap ka kausap kasi marami kang alam. Marami kang nasi-share, marami kang pwedeng sabihin o naobserbahan at yung kaalaman mo, no, is malawak. Hindi ka lang nakafocus sa isang bagay o ilang bagay, but malawak ang iyong kaalaman, which is very attractive, no? Kasi kung, di ba, ang sarap naman talaga kausap ng isang tao na maraming alam. Kasi marami kang makukuha na information do sa tao na yon. Matututo ka sa kanya. Kaya ang sarap makausap yung mga ganong klaseng tao, di ba? And then yung pangalawa natin dito is run away. Would you pack a bag and meet me in Hawaii? I just want to get away from the world and be alone with you. Wow. Tipong ano to, may rendezvous. Yung tinatanong niya kung okay ka ba na magkita tayo and alam mo na, just to be with you. To be alone with you. Gusto niya ng alone time. Medyo may pagka-mysterious at saka may pagka-romantic na rin in a way, di ba? Kasi kung gawa kayong dalawa lang talaga. And then, obsess. I think I'm obsessed with you. I think about you all the time. Stalk your socials and hope I run into you when I'm out. Okay. So, ano to eh, kung gaba Cancer, yung person mo, or it could be you, take it as it resonates, no? Na, kasi nga, parang, gustong-gusto mo talaga siya eh. And andun yung kagustuhan na sana mag-ano kayo, 'di ba? Magkakita kayo, biglang magkabungguan kayo, tipong out of the blue nakita mo na lang siya doon sa kung nasan ka man. It could be sa mall or sa restaurant, something like that. Na yung hoping na makita mo siya kasi nga kung gabay yung person na to is namimiss ka niya. Namimiss ka niya, gusto ka niya makita. Kaya in a way na parang yung feeling ba na hindi yung ayoko kasing yung obsess eh. Kung ba obsession, well, yung part dito kasi nag-i-stalk na siya eh, no? Lagi niyang tinitignan yung socials mo. That could be an obsession. Pero yung niisip ka, syempre, natural lang naman na isipin mo yung tao kung talagang in love ka sa kanya eh. Pero yung talagang tinitignan mo na lahat ng kanyang socials, no? Kanyang FB, kanyang Instagram, Twitter, lahat ng meron siya, tinignan mo na. In other words, hindi kompleto yung araw mo kundi hindi ka nakachika o hindi mo nalaman kung ano nang ginagawa ng person mo.
yun medyo may pagka-obsessive na yun. Kasi minsan ang obsession is really, hindi, sa akin kasi depende on the level of obsession do sa person. No? Pag sobra-sobra na, syempre masama na yun. Pero kung very, very light lang naman yung pagiging obsessive mo dito sa tao na to, it's okay. Kasi talaga namang, andun yung feeling mo na gustong-gusto mo siya eh. But not to a point na medyo creepy ka na, nakakatakot ka na. No, wag naman ganun. Now, playing cards. This is a game to me. The way I'm acting, responding, or posting it to get your attention. Wow. Parang pakiramdam ko dito is ang tingin lang niya sa pakikipag sa'yo, connect sa'yo is just a game. No? Kung gaba nilalaro-laro ka lang nito, hindi siya serious. And it's not good. Kasi kung tingin lang niya sa'yo is just for fun, then this is not the person that you wanted to be with. Okay? So, tignan natin sa tarot kung ano yung makikita nating mensahe para sa'yo, Cancer. We have the Tower, the Five of Swords, the Empress, Temperance, and the Moon. Bottom niya is the Four of Wands. Okay, Cancer. Four of Wands. Ito yung plano na sa future, mag-ano na kayo, no? Kung ba magsisettle down kayo. Kaya umpisa pa lang, itong stage na to, pinag-uusapan nyo na kung ano yung gagawin yung dalawa. Kung ano na yung plano yung dalawa sa isa't isa. Yung plano na mag-settle down sa future. Ito yon, Four of Wands. Minsan, sinasabi nila ito yung 11-11 card, yung Twin Flame card. But I would take this now na something that you would take na you're heading towards that proposal, yung marriage proposal. Kasi ito yung stage na kailangan na nating pag-usapan kung saan patungo itong relationship na to. Kasi kung more or less sure ka na, and sure na rin yung person mo, na you wanted to be together for the rest of your lives, then ito na yung umpisa. Okay? Now, bakit tayo mag-uusap? Kasi ayaw natin ng magkaroon tayo ng regrets sa future. Diba? Kasi kailangan nating pag-usapan ito ng masinsinan para wala tayong hindi naklaro o hindi natin na-discuss. Kung ba everything, kung papasok man tayo sa marriage, sa future, at least alam natin na no stone was left unturned. No? Lahat na pag-usapan natin. Okay? Kahit nasabihin natin with the Knight of Pentacles na mabagal yung ating naging progress sa relationship na to, okay lang. At least, ayaw nga natin magkaroon ng regrets. Ayaw natin magkaroon ng, alam mo yung babalikan natin na bakit nga ba hindi natin to naisip noon. Yung pakiwari ba na panghihinayang, ayaw niyong mangyari yun. Kaya tama lang na at this early stage, na pag-usapan na natin to. Kung ano yung gusto nating mangyari sa ating dalawa. We take baby steps. That's fine. Hindi naman tayo nagmamadali. But at least alam natin, may plano tayo sa future. Okay? That is good. That's beautiful. Now, first card mo dito, Cancer, is the Tower. Something happened. Something na hindi nyo ina-expect
that brings a sudden shock sa inyong dalawa. We will clarify this kasi hindi ko pwedeng sabihin kung ano yon without having other cards dito para sure tayo. Kasi yung sumunod na card dito kay Tower is something to do with feeling defeated, no? Parang pakawari mo natalo ka. Pakawari mo parang merong nawala sa'yo. No? Something that you value, kinuha ng iba. Or natalo ka nga Kung gawa parang yung kung ano man yung nawala sa'yo, yun yung naging premyo niya. Something like that. Now, of course, yung ina-action mo dito is gusto mo kasing maging masagana, maging maayos yung inyong relationship na talagang prosperous siya, malago, no? Talagang maganda, in other words. And ang intention mo is to have that balance in your relationship. Balance lang kayong dalawa. No? Okay yung inyong pag-give and take sa isa't isa. But somehow, yung outcome, or yung sabihin natin, nagiging advices. Kasi ang moon is something na hindi mo alam, you don't know. Something that is not clear. Something that you haven't seen, hindi mo nakikita. O may sikreto. So, yung outcome dito is parang whatever tung dala na energy na to ng moon sa inyong relationship, kaya nyo to kaya nyo tong harapin. Okay? I think this is what they're trying to say na kahit sabihin natin na may mga bagay talaga na we don't know what's gonna happen next. Hindi naman tayo binigyan ng extra power ni God to see the future. We all pray to Him, hoping that our future will be bright and happy. But sometimes, di ba, may mga nangyayari sa atin na we don't know. Sa totoo lang ito. But we will see, we will clarify. No, but andito yung Tower. Bakit andito yung Tower? Yung jumping card, the Ace of Pentacles, the Page of Cups, and the Five of Wands. Ay, nakita ko na yung bakit biglang nag-Tower. Okay, so hoping kayo, no? Hoping kayo to have this new beginning, something that is very tangible, i-offer sa'yo. Kaya nga, di ba, sabi ko yung kanina yung Four of Wands natin na papunta na kayo dun sa, nagpaplano na kayo kung ano yung gagawin natin sa ating hinaharap. And yung offer na to, yung communication or yung message of that love, sabihin natin na andoon, no? Andoon yung intention to really discuss about this and really value yung ano na to, yung idea na o yung plano nyo na gusto nyong mangyari sa future. But somehow, I think merong nangyari that brought conflict sa inyong dalawa with the Five of Wands. Maybe you received some message na nagdala nitong conflict na to. Okay? Kaya kung gaba parang nagkaroon ng Tower moment. This Tower is nangyayari siya o lumalabas itong energy na to kasi kailangan mangyari yung dapat mangyari. Masakit man, hindi mo ine-expect, hindi ka handa, hindi ka prepared para tanggapin o harapin itong unexpected event na ito. But it will happen. Kasi ito yung ginagawa ni God kasi kailangan may mabago. Okay? So, kung ano man yung naging message na to na dala-dala, nagdala ng kaguluhan. Nagkagulo kayo Nagkaroon kayo ng misunderstanding. Okay?
Now, bakit andito yung Five of Swords? We have the Ten of Pentacles, the High Priestess, and the Two of Cups. Ang pakiwari mo dito, Cancer, na parang natalo ka eh. Kung ano man yung conflict na dala-dala nitong tower moment na to, naapektuhan itong plano nyo sa future. Okay? Yung plano nyo na, yun, maging kayo, magkaroon ng pamilya. Yun yung sinasabi ng intuition mo. Yun yung naramdaman mo na naapektuhan ang inyong pagmamahalan. The fact that you wanted, no, yung kayo, the relationship in itself, naapektuhan, sobrang affected dahil dito sa conflict na to. Kaya ang pakiwari mo, ang pakiramdam mo, natalo ka eh. You feel so defeated. Yung meron ka parang nawala. Diba sabi ko kanina, kung yung meron ka parang nawala. Ito nga yung nawala. Parang yung pag-asa na magkaroon ka ng masayang pamilya sa future, yung nararamdaman mo is yung person mo na mahal mo parang kami pa ba? Kami pa ba? Parang ganun yung tanong eh. Bakit andito yung we have the Death, the King of Swords, and the Queen of Cups. You wanted things na maging maayos, abundant, no? Everything to lumaki, maging maganda. But sabi ko nga, may natapos eh. Something ended that requires change. Kailangan may mabago. Kailangan may mabago. Kailangan mabago yung way paano magmahal. Paano dito sa relationship na to. Kung if you wanted to achieve this, itong energy ng Empress na talagang punong-puno ng prosperity, abundance, love, growth, lahat. Kailangan may mabago. And it has something to do with communication and saying the truth. Yung pagsasabi. Or finding out the truth. When it comes to your relationship. Okay? Bakit andito yung Temperance? Bakit andito yung Temperance? We have the Seven of Pentacles. We have the Six of Cups and the Eight of Pentacles. Now, you wanted na maging balance lang, yung relationship natin. Okay tayo, may give and take. Kasi matagal na naman tayo, win-work out na natin to. Matagal na tayo. You're somebody na kilala ko na noon pa. Somebody from my past. And yun nga, we both work very hard for this relationship. Kaya I think we can achieve noon. Kaya balancing tayo because the fact that we know each other a long time ago, kaya parang alam mo yun, yung kayang-kaya natin tong maging balance sa isa't isa because we're both very patient, no? Nakakapag-intay tayo, nakakapagpasensya tayo. Hindi tayo nagmamadali. Which is good. Now, bakit andito yung Moon? Bakit andito yung Moon? Wow, we have the Ten of Cups, the Magician, and the Knight of Swords. What I think you don't know. Diba, sabi ko, may mga bagay na hindi natin alam. We don't know
na yung pala, itong relationship na to is talagang magbibigay sa'yo ng kaligayahan, and all that you have manifested, all that you have prayed for will come agad. Will happen right away. That is what you haven't seen. Hindi mo nakikita. Cancer. Yung outcome. Na magiging masaya ka, kung ano man yung pinagdadasal mo, mangyayari ka agad-agad. So, hindi na siya yung mabagal. In other words, yung plano nyo na mag-asawa, no? Na maging ganito, magkabahay, ganyan-ganyan, yun, mangyayari yung kaagad-agad. Kasi you've manifested it. Ano natin? Kailan mangyayari ito? Kailan mangyayari ito for Cancer? Wow. May mangyayari na next month. Something will start next month. Maybe yung process of really talking to each other, na magpaplano na kayo, everything will start next month. Which is great, di ba? Kasi parang biglaan eh. Biglaan yung pag-uusap nyo. Parang biglaan na maayos nyo na to. Mag-start na kayo magplano. Okay, so natin. Ano pa yung ibang message? It says here, turn on your heart light. Reflect on a time when you experience love. Okay? And honesty is essential. Speak with love and truth. Oh, di ba? Sabi ko nga, speak with love and truth. So, yun yung kailangan yan. Magpagpakatotoo lang tayo, no? Magpakatotoo lang tayo, Cancer. Magsabihin mo na, pag nagkaroon kayo ng opportunity to start talking or discussing about your future, which might happen next month, lay out all the things that you need to discuss, no? Pag-usapan na lahat ng dapat pag-usapan para walang conflict, di ba? Walang conflict. Walang gulo. Kasi, sinasabi dito, kung ano yung dapat mabago is because nga, yung pag-uusap na to, this energy of the King of Swords is telling the truth, finding out the truth, speaking out the truth, no? Kailangan ganun yung energy nyo pareho pag nag-usap na tayo pagdating dito. Kasi, para nga, ano nyo to, magawa nyo to. Because this is what you wanted, no? The 10 of Pentacles. Yung kayo, maging kayo sa pangmatagalan, mabuild nyo yung inyong family, no? Like any other family na napaka-stable. You have a house, lahat ng pangarap nyo, magkabahay, magkakotse, makapag-travel, magkaroon ng mga anak, makaipon, etc., etc., kung ano man yun. Para nga magawa. Planuin natin ito mabuti. Mag-usap tayo. Huwag tayo magmadali. Minsan hindi naman kailangan kasing magmadali eh. But at least alam natin may plano tayo. Diba? This tower moment, I think this is what is yung sinasabi niya na out of the blue mag-uusap kayo about this new beginning. But be careful nga kasi andito yung lumabas dito na baka yung pag-uusap nyo, yung message na pag-uusapan nyo o yung things that have been said, things that have been said, nagdadala ng confusion or ng conflict. Kasi nga baka hindi na-express lahat. That is why it is important that you really tell your person, ito yung gusto ko. Pareho ba tayo? Are we on same page? Yun ang importante. Pareho kayo.
Hindi pwede yung isa, ito yung isa, ganito. If that's the case, talk it out and compromise. Okay? Para maayos kayong dalawa. Okay? I hope na nakatulong ito sa iyo, Cancer. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na to. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.